Marami sa atin ang ayaw mag-alaga ng pusa dahil mabaho daw ang pupo nito. Totoo nga naman, napakabaho talaga ng dumi ng pusa. Kung saan-saan pa sila nagkakalat. Kaya kapag hindi mo sila na-train kung saan ang dapat sila dudumi, ay nako, napakahirap talaga sa atin maglinis kasi kung saan-saan sulok mo makikita ang dumi ng ating pusa. Kapag mga baby pa, hindi natin yan problema kasi nililinis yan ng nanay, yung ihi nila, yung pupo nila, yung nanay na ang bahala kung paano sila linisin. Pero sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano ako nagtitrain ng aking mga pusa kung saan sila dudumi. Ayan, yung nakikita nyo ay cat litter. Yan ay nabibili online. Marami nang nabibili na ganyan. Meron din sa mga pet supply. Cat litter ang tawag dyan. Buhangin na mabango yan. Meron na silang mga scent. May mga iba't ibang flavor. Kapag bago pa lang, syempre hindi pa sila marunong. Kaya kung saan-saan sila magkakalat ng dumi. Alam niyo yung mga pusa, tinutukoy nila yan kung saan sila dumumi. Kung halimbawa, yung isang sulok na yon, doon sila dumumi, doon sila umihi. Yung ibang mga pusa, aamuyin nila yon. Kaya makikita nyo, doon at doon sila dumudumi. Kasi inaamoy nila kung nasaan yung dati nilang pinagpupuan. So, ang gagawin natin, dadakutin mo yung pupo nila, tapos ilalagay mo muna doon sa buhangin para hahanapin nila yon. Tapos ang gagawin mo doon sa kanto or doon sa sulok na pinagdakutan mo nung kanilang pupo o pinaglinisan mo nung kanilang ihi, pupunasan mo ng sabon, lilinisan mo muna at lalagyan mo ng sunrox. Kasi ayaw ng mga pusa sa sunrox. Hindi na sila uulit pang umihi doon or dumimi doon. At hahanapin nila yung amoy nung pupo nila. So, wag mo munang itatapon. Halimbawa, lagyan mo muna ng konting-kunti lang dun sa buhangin para hanapin nila yung amoy nung kanilang pupo. Pagka ganon, tutukuyin na nila yun, pati yung iba susunod na rin. At napakadali lang naman pag ganitong mayroong cat litter kasi pag dumumi sila or umihi, ikukot nung buhangin yung kanilang dumi at yung kanilang ihi. So, hindi na nakakadiri mag-scoop nung pupo nila or kaya ihi. Kaya, kung mayroon kayong alagang pusa, ay napakagandang meron kayo nitong cat litter. Kasi napakadali na lang mag-dispose nung kanilang mga dumi. Ayan. Pag dumumi sila or umihi, tatabunan nila nung buhangin. Ayan. Hindi na magbabaho sa inyong bahay. Lalo kung ang inyong bahay ay maliit lang, nasa kwarto lang kayo or nangungupahan kayo, pwede kayong maglagay nito at advice ko rin na ilagay nyo sa isang lugar na madilim. Kasi yung mga pusa kapag nagpupupo, ang pinipili nila ay yung medyo sulok or yung medyo madilim. Itong sa akin nilalagay ko sa ilalim ng lababo. Pero, syempre, dapat hands-on kayo sa pagtatanggal ng kanilang dumi. Ako, mayat maya ako tinitingnan. Kapag meron na sa kanilang nagpupo, dadakutin ko na agad, ipaplastic ko para hindi nangangamoy dito sa aming bahay. Ayan, katulad niya, no, umihi siya, 'di ba? Ayan, kinot ng buhangin yung kanyang ihi. Ayan, kapag sila'y naiihi, pupunta lang sila dyan, hahanapin nila yung amoy nung kanilang ihi or yung pupo nila. Kaya pag may mga alaga kang pusa, dapat meron ka nito. Marami na nitong nabibili online. Mabibili ito sa Black App, meron din sa Orange App. Pero meron din ito sa mga pet supply. Alam nyo, nakakatuwa talagang mag-alaga ng pusa. Kapag na-train nyo ng maayos yung mga pusa natin kung saan dudumi. Kasi nakakatanggal talaga ng stress yan. At napaka-playful ng ating mga pusa. Yung makita nyo lang na naglalaro yung mga pusa or kahit simpleng natutulog, napakagandang tingnan nila, nakakatuwa. At swerte daw mag-alaga ng pusa, lalo kung yung mga pusa ay sampit lang sa inyo o yung pumunta lang sa inyo, hindi nyo talaga pag-aari. Pero pinili kang puntahan at sa iyo na tumira. Napakaraming pusa na yung pusang gala, yun dyan lang sa tabi-tabi, 'di ba? Tapos pupunta sa inyo, kumbaga magpapakanlong, magpapaampon sa inyo. Nakakatuwa ampunin niyo kasi bukod sa swerte daw ang pusa, nakakaalis talaga ng stress. Basta turuan nyo lang kung saan magdudumi sila ng regular. Kasi napakadali naman turuan ng mga hayop. Meron nga mga hayop na or pusa na sa CR nagdudumi. Sa CR nagpupupo, sa CR nagbiwiwi. Pero ang problema kasi sa CR, kaya minsan hindi nila tinutukoy regular. Pag minsan, halimbawa naglinis tayo ng CR natin tapos nalagyan ng sunrox yung tiles. Pag naamoy nila yung sunrox, ayaw na nila doon. Hahanapin nila yung
medyo mapanghin na lugar. Kaya kailangan, kung gusto mo na i-train sila doon sa isang lugar, kunwari wala kayong cat litter, kung halimbawa gusto mo na doon sila dudumi sa isang lugar, kapag nagdakot ka noong pupo nila or ihi nila, ilalagay mo siya doon sa lugar na kung saan gusto mo siyang doon lagi magpupo. Halimbawa, sa isang kanto ng inyong bakuran, doon mo ilagay yung pupo nila. Hahanapin niya ng inyong pusa, doon yan tutukoy magdumi. Doon yan tutukoy magwiwi. So, hindi na magkakalat ng mabahong amoy doon sa inyong bahay. Madali lang guys magturo kung paano magpotty train sa ating mga alagang pusa. Sa umpisa ka lang yan mag-a-adjust kapag tinuturuan mo pa sila. Pero kapag natokyan na nila kung saan sila dapat magpupo, hindi ka na mahihirapan. Napakadali lang linisin ang kanilang dumi kapag sa cat litter sila dumumi. Or kung halimbawa, wala kayong cat litter at malawak naman ang inyong bakuran, doon sila sa isang lugar kung saan sila nagpupo, doon nila tutukuyin. Pati yung iba niyong pusa, doon sila tutukoy kung doon sila magpupupo. Napapansin nyo, di ba, kapag may isang dumumi na pusa or aso, makikita nyo, malapit lang din doon, meron ding kamakikita na mga dumi ng pusa, dumi ng aso. Kasi hinahanap nila yung amoy. Halimbawa, merong ibang pusa na napadaan doon, magpupupo din sila doon sa lugar na yon. Ganun kasi hinahanap na nila yung amoy. Dito sa amin meron akong 6 na pusa pero hindi ako nahihirapan maglinis kasi na-train ko na sila kung saan sila dudumi. Ang gagawin ko na lang ay i-check yung lalagyan ko ng cat litter kung nagdumi na sila or nag-ihi na sila at i-scoop ko na para ilagay sa plastic at itapon para hindi mangamoy dito sa aming bahay. Yun lang, kailangan hands-on ka sa pag-aalaga ng pusa kasi kung mapapabayaan mo, once na mayroong nagpupo sa isang kanto or sa isang sulok, doon din, susundan din yan ng iba ninyong alaga. Kaya dapat nyo din i-check yung inyong lalagyan ng cat litter. Kung meron ng dumi, tanggalin nyo agad. Kasi may mga pusa na kapag meron ng pupo, hindi na sila pupupo doon. Kapag madami na, kung kunwari, meron ng nagwiwi, tapos meron ng pupo. Siyempre, maliit lang yung lalagyan natin. Kapag madami na, kailangan linisin na natin para hindi bumaho yung paligid. Ayan, kung nagustuhan nyo ang aking video for today, paki-like and share at comment na rin kayo kung nasaan kayong lugar para malaman ko kung saan nakarating ang aking video. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, ay subscribe na rin kayo para notified kayo sa mga i-upload ko pang mga videos. Pwede rin kayo mag-comment kung ano ang gusto nyong susunod na topic na ating pag-uusapan. Marami akong alagang aso at pusa, pwede kayong magtanong about sa pag-aalaga ng aso at pusa. Dati rin nag-ahalaman ako, yung una kong mga content noong pandemic, mga paghahalaman. Pero dito kasi sa lugar namin tinitirhan ngayon ay wala na ako mapagtaniman. Kaya dito na lang ako focus sa aking pag-aalaga ng mga pusa at aso. Ayan. Thank you for watching mga kapar-parent. Bye!